This from the Philippine Star. The Kaliwa Dam is targeted to begin construction by February 2020 after the MWSS received their Environmental Compliance Certificate or ECC last week. Bukod sa priority project ito ng Pangulo, kailangan na ng dam para mapunan ang pangangailangan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay DENR Undersecretary Benny Antiporda, ibig sabihin nito, sinuri nilang mabuti ang posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan. Malaki siyang project. Una-una, mayroong environmental impact, lalo sa mga community namin, at ipapasok sa loob ng ancestral domain, kaya dumaan siya sa large scale. No? Ito yung malakihan. Although hindi naman siya destructive, large scale kasi ang kanyang category. So, dapat dumaan siya sa proseso na medyo mas mahaba. Higit kumulang 17.6 milyong katao sa Metro Manila at mga karatig lugar ang nilalayong maserbisyuhan ng New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Sa taas na 73 meters, kapasidad na 600 million liters per day at 21.90 kilometers conveyance tunnel. Ang proyektong ito ay makakabawa sa dependency sa Angat Dam na kasalukuyang nasa 90%. Sa lawak ng proyekto, di maiiwasang maapektuhan ang mga nasasakupan nito. Sa bahagi namin bilang mga katubong dumagat sa baybayin ng General Lacar at sa nasasaklawan ng aming lupay ninuno, kami ay namumuhay bilang isang mga katutubo na kung saan ang pagkakakilanlan sa amin ay yung nakatira kami sa baybaying dagat at mga pailayang agos ng dalawang ilog na malalaki sa bayan ng General Lacar, ang Kaliwa at ang Kanan River. At kami ay namumuhay ng naaayon sa aming kultura at paniniwala bilang mga katubo at umaasa kami sa likas na yaman na nagmula sa makabundukan na nilikha ng ating Makajapat. Isa sa mga pinaglalaban din ng community, yung huwag masira yung kalikasan. Kasi kailangan din talaga natin. Hindi naman dahil itatayo lang yung pababayaan na natin. Una-una, yung pagmamahal ng kalikasan, nandoon pa rin. At kami rin, at tinitingnan din namin yun bilang isang aspeto na lumalakas yung community because of that. Na-empower sila to protect and to take care of the environment. Environmental Compliance Certificate ay mga kondisyon na ibinibigay ng DENR bago magpatuloy sa isang proyektong makakaapekto sa kapaligiran. Isang mahabang proseso na masusing sinunod upang maumpisahan ang Kaliwa Dam Project. Nagkaroon ng site inspection and validation, kumuha ng tree cutting permits, nagbayad ng required fees, at bumuo rin ng multi-partite monitoring team. Nagkaroon din ng mga public hearings upang dinggin ang mga komunidad na apektado. Ang ECC ay nagsisilbing patunay na ang pagtatayo ng Kaliwa Dam Project ay para sa ikabubuti ng nasasakupan nito. Special Use Agreement on Protected Areas o SAPA ay ginawa ng DENR upang pangasiwaan ang mga aktibidad na nagaganap sa mga protected areas. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-uusap kasama ang Protected Area Management Board. Binuo ang mga requirements, nakapagbayad ng kalakip na fees, at kalaunan na aprubahan din ng DENR Protected Area Management Board ang mga clearances upang mapagkalooban ng SAPA ang Kaliwa Dam Project. Pangangalagaan natin ang kapaligiran. Pangangalagaan natin ang kapaligiran. Yung maapektuhan na yun, the more na magkaroon tayo ng watershed dyan, the more na pwede natin i-declare yung watershed as protected area. Pag sinabi natin protected area na siya,
mas lalo pa natin siya mapoprotektahan. At ang mga ngasiwa po ng protected na area na yan ay yung kayo po, katutubo. Ang New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project ay patuloy na isinasagawa sa layuning maibsan ang krisis sa tubig sa pamamaraang may pag-iingat sa kapaligiran at pag-intindi sa mga komunidad na nasasakupan ng proyektong ito. Ako hindi tumututol diyan. Bakit ako tututol? Ay unang-una ay nakita ko po naman ay kung sakaling iyan ay talagang magawa at maisakatuparan yung project na yan, ang makikinabang ay milyon tao. Hindi kakaunting tao.